Isinailalim na sa state of calamity ang isang barangay sa Santa Fe, Cebu kung saan lumitaw ang isang hininalang sinkhole nitong weekend. Abot naman sa isang ektarya ang nabitak na lupa sa isang barangay sa Tabango, Leyte na hininala ring isang sinkhole. Balita natin ni Oscar Oida. Animoy nahati na sa gitna ang lupa sa bahaging ito ng Barangay Langob sa bayan ng Santa Fe sa Cebu. Bahagi lang ito ng hininalang sinkhole na lumitaw nitong nakaraang Sabado sa lugar na siyang ikinagulat ng mga residente. Ang ilang bahagi ng bitak aabot sa 17 feet ang lalim. Bukod sa mga butas, tuluyan na rin bumigay ang bahagi ng lupa malapit sa mga kabahayan. Dahil sa mga nakitang bitak, isinailalim na sa state of calamity ang Barangay Langob. Hindi pa rin pinayagan makabalik sa kanilang bahay ang 45 pamilyang pinalikas ng otoridad. Kinordona na rin ang danger area para walang mapahamak. Isa ring hininalang sinkhole ang nadiskubre sa Barangay Santa Cruz, Butason sa Tabango, Leyte. Makikita sa mga imaheng ito ang lawak ng bumigay na lupa sa bahagi ng barangay na aabot sa 1 ektarya. Hindi pa tukoy ang tunay na lalim ng sinkhole kaya't pinalikas na ang mga residenteng nakatira malapit dito. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang Cebu, Bohol at Negros provinces ay may mga lupa na nasa ibabaw ng limestone. Nangyayari ang sinkhole kapag nalusaw ang limestone dahil sa pagkakababad sa tubig sa ilalim ng lupa. Kung pwede lang nating ma-x-ray yung ilalim, makikita natin medyo naka-polka dot na yung mga, may polka dots ka na. Ibig sabihin namumuo na yung mga iba't ibang sizes ng butas. Ang taga Metro Manila naman, ligtas pa naman sa panganib at pinsalang dala ng mga sinkhole. Swerte tayo dahil sa walang limestone sa Metro Manila. Ang karamihan sa ilalim ng lupa ng Metro Manila ay sediments, lupa lang. Maliban sa ilang lugar sa parteng Guadalupe na meron tayong mga adobe. Oscar Oida, GMA News.